So sa wakas, tumigil din ang ulan, pero mukhang uulan pa rin eh. Ay, ewan ko, bahala na. Ngayon na lang tayo makakalabas kasama si Julia. And ayun, may meeting tayo kasama ang AOP admins para dun sa mini show na gaganapin this coming Sunday. Kailangan ko rin kasing kunin yung tarpaulin na pinagawa natin para dun eh. Ayun. Naggaan din ako ng bola. Actually kahapon ginawa akong straight 10. From 10 to 12 ginawa ko siyang straight 10. Tapos kanina ginawa ko siyang 9-10. So ito ngayon siya 9-10 yung bola. Testingin natin. So ano may lakad natin? Kukuha ng tarpaulin, mag-iikot sa Angeles, tapos magmi-meeting na tayo. Dito sa may Bapsilog lang naman yun. Yan, gusto kong testing yung arangkada ni Julia. Kaso hindi ko alam kung makikita ko yung totoong takbo niya, since bago yung belt, bago yung pulley, nag-HIRC ako na pulley set, and then bago din yung bola. So ngayon natin malalaman. Matagal talagang tinotono yung panggilid, no? Hindi mo siya agad-agad makukuha eh. Pero so far hindi siya mabigat umalis. Hindi ka mukha dati dahil naggaan tayo ng bola. Ang inaalala ko lang dito, baka masacrifice yung top speed. Though hindi naman tayo nagta-top speed lagi eh. More on city driving, hindi tayo masyadong rides. So far, tingnan natin. Dapat sa mahabang daan eh. Woo! Nakakamiss siyang gamitin. Pag umulan, wala tayong magagawa. Pero mukhang hindi naman eh. Tingnan nyo yung panahon, no? May dala din akong bola dito in case na kailangan kong magtono. May mga mekaniko naman tayong mapupuntahan. Si Mo nandyan naman eh. Kaya dito tayo dumaan. Mas okay siya, no? Responsive siya eh. Hindi ko lang masigurado dun sa dulo. At ayun nga pala guys, yung mini event na gagawin natin this coming Sunday ay nakafocus talaga to para sa AOP. So ibig sabihin nun, yung mga pwedeng sumali dun sa mini show ay yung nasa master list lang ng AOP. So alam ko may mga nagchat sa akin na iba't ibang grupo, gusto nila sumali. Unfortunately, hindi po muna kayo pwedeng sumali dun sa show mismo, pero pwede kayong tumambay, makitambay, makikulitan dun sa event na yon. Again, gaganapin yun sa Bapsilog, 6 PM onwards. So mamaya i-finalize namin yung mga details. Siguro ang gagawin na lang natin is magpa-event tayo ng iba, mini event ulit para sa ibang grupo. Ginagawa yung daan dito. Ang tagal ko nang di malabas. Na-stuck tayo sa bahay eh. Puro vlog lang ng mga bumibili. Sa mga nagtatanong pala ng pyesa, yung mga wala tayo, pasensya na guys. So mahirap talaga ang stock ng RCB ngayon. At saka syempre pinapaikot natin yung pera. So soon, hopefully pag lumaki na to, mas dumami yung available natin na parts para ma-entertain lahat natin ng mga nag-i-inquire. Kasi usually may NMAX, may Click,
naghahanap ng parts. Palagay ko masyadong magaan. Mas okay yata yung 10-10 na bola, no? Try natin dito sa may straight line. Sana wala masyadong sasakyan para ma-full throttle natin siya. Medyo may konting ambon pero palagi ko hindi na malalakas to. Tirik na tirik yung araw, oh. Nako, ayan na. Medyo malakas dito na konti. Konti lang naman. Pero palagi ko hindi naman matutuloy ito. Pero sana umulan. May part to. Sana umulan. Yan, batiin natin ang pabaliktad. Parang nahihirapan bumuka yung puli ko. Sobrang gaan yata ng bola. Medyo komplikado talaga magtono ng panggilid eh. Kailangan yung bola mo tsaka yung center spring match na match sila. Hindi tayo makapagdulo-dulo dito eh. Dapat talaga straight line na mahaba, no? Dito sa ano, paangat pa man din. Try natin. Oh, tapos mag-U-turn tayo. Diba? Naglaro lang tayo ng konti. Kulang siguro ng bigat. Palagay ko straight 10 yung sakto sa kanya eh. Maaga pa naman. So anong oras ba yung meeting namin? Alas 5. Tsaka malamig yung makina niya, 83. Hindi tulad nung dati, no, 90 plus. Nakakatakot tuloy gamitin yung launch control niya kasi grabe yung arangkada niya ngayon eh. Or yung acceleration niya mas powerful. Di tulad nung dati na mabigat yung bola niya. Oh, yun meron dito. Ano kainan pala dyan? Ang ganda ng kapit ng gulong. One way ata. One way nga. Ayan. Ano kayong balita? Ba? Nagagawa na? Kayo. Danami albal ko rin. Wala mo, muran eh. Oh, muran po. Lintik lang. Saan po yata muran? Nagagawa ng mow. Oh, ano? Ano yan? Ayun, teka guys. Popar. Mark. Wala na ako. Okay, so natunan natin ang panggilid nito ng hindi oras. Buti na lang nagdala akong bola. So dumudulo na siya, yung maganda dito. Ang ginawa namin, minarkahan namin ng pentel pen yung sa pulley. So
dumudulo na talaga siya. Nagbigat lang kami ng konti. So combination ng apat na 10 grams and dalawang 11 grams. May pulis. Ang dami rin nagtitinda ng pyesa dito. Lamang talaga pag may may pwesto ka. Daanan ko na kaya yung tarp. Pwede ko nang daanan since nandito na rin ako. Tapos diretso na tayo sa may sa Bapsilog. Ay hindi yata pwede. Bawal ng left turn. Iikot pa rin ako. Behave lang muna tayo since may patrol. Nakakaunguli tayo. 10 tapos 40, 62 bale no. 62 ang timbang natin ng total sa bola. Kaso baka sarado na. Yun lang inaalala ko. Baka sarado pala yung pupuntahan ko. Sumunod tayo dun sa rule. Syempre bawal mag left turn dun eh. Pero I'm sure yung iba nagle left turn dun. On traffic. Ang layo parang iniikot ko. Pwede naman dito no. Dapat pala dumiretso ako para hindi na ako umiikot papuntang Pampang. So matagal-tagal din namin siyang tinono. Actually ilang runs yun, 4 na runs yata bago namin nakuha yung tamang tono niya. Kasi nag-start kami sa 9-10 na bola, tatlong 9, tatlong 10. Tapos ginawa namin straight 10. Ay, tatlo lang pala. After ng straight 10, 4 na 10, dalawang 11. So, tatlong runs. Kasi ilang beses namin tunono yung straight 10 at saka straight 9. Ay, straight 10 at saka 9-10 pala. Para mapakiramdaman natin yung motor. Dun sa straight 10 niya, gusto niya pa, kaya pa ng motor. Pero nahihirapan siyang dumulo dahil medyo magaan pa yung bola. So kaya ginawa namin is nagdagdag kami ng dalawang 11. And yung placement ng bola na yun kakaiba din eh. So magkaharap dapat, linear siya. Yun, may arangkado pa rin siya. Okay pa rin. Hindi nga lang kamukha nung 910. Pero yun kasi pag nag 910 ka, sacrifice mo naman yung dulo. So okay na to. City drive lang naman. So pwede siyang city drive, pwede siyang pambiyahe. So tarpaulin, tapos meeting sa AOP, tapos ayun, punta na tayo sa Mabalacat kina misis. Sa video hindi nyo masyadong maririnig yung totoong boses niya eh. Naramdaman ko yung hila niya sa sa mid tsaka sa dulo. Ito na siguro yung sweet spot sa kanya kasi yung mga springs niya okay naman eh. Okay. So wag ko nang patahin siguro yung sasakyan, I mean yung motor. Kasi mainit siya. Ay wala, sarado na. Ayun lang. Kailangan list, wala akong dinadala. Lagyan natin ng minor. I-invite ko rin pala guys si Boy Tampal dun sa event natin. Kung di umulan, sana makabisita siya no. Traffic dito ah. Ay sabagay, alas 5. Uwian ng mga nagtatrabaho. May tumutunog. Yung fan niya siguro yun. Ayun oh. Parang pumipito. Buti na lang di mainit. Sarap mag-drive, traffic nga lang. Ayun guys, pag dito lang kayo, pwede kayong mag-brake sa likod since low speed lang. Pero wag na wag kayong mag-brake sa likod pag high speed. Yung biglain mo yung rear, tapos dun mo pipigayin yung right mo, ay yung front. Kailangan talaga nauuna yung front kasi dito lahat ng bigat eh. So pipigayin mo ganyan, tapos mga 20 to 30% lang dito sa rear para hindi kayo mag-skid. So tips yan sa mga hindi nakakaalam, kasi may mga nakakakwentuhan ako, inuuna daw lagi yung rear pag nagbe-brake, mabilis man siya o mabagal. So
dapat ugalihin yung unahin yung front talaga. Yung ano naman nila reasoning, dahil nagbe-brake sila sa rear kasi baka daw tumilapon sila paharap, which is ano naman, understandable. Pero titilapon ka lang naman paharap pag ano eh, pag binigla mo siya eh. Kaya dapat gradual yung pag-brake mo, hindi siya biglaan. Pero na lang syempre pag emergency talaga, pag hindi mo alam. Naku, basa putik. Aray ko, napuwing ako. Medyo madulas yung daan na to. Tignan nyo yung ano, buhangin, no? Delikado. Ingat-ingat guys kung dadaan kayo dito sa may La Pieta. Naglagay din pala kami ng washer. Nagdagdag kami ng washer since lumulubog yung ano niya, yung belt niya. So dapat kasi nakaangat yan eh, nakataas sa torque drive. So nakatulong din yun. Magdadamoves ba tayo? Pwede kasi akong dumaan doon, pa-right. Wag na. Kaya tapos ito sticker meron. Ganyan ako dalawa yung motor ko eh. Sige. Pangalan mo boss? Ray. Taga dito lang ako sa may Farmville. Doon ka lang din? Okay. Nakapalo ko lang sa siguro mga 2 weeks ago. 2 weeks ago? Thank you boss. Thank you. Ayun, may nakakilala pa tayo. May nakakilala pa sa atin dito. Laging dito sa traffic light eh. Ayun, huwag kayo maya guys pag gano'n, lapitan nyo ako. Hindi naman ako nangangagat. Dalawa pa yung hinihingi na sticker ni kuya, sakto black and white yung nakuha ko. May aso oh, delikado yun oh. Dapat talaga tinatali yan, lalo na highway ito eh. Okay, malapit na tayo sa destinasyon. So malapit sa bahay lang naman to eh. Tapos mamaya, pamapalakad naman ako. Dulo-dulo yung biyahe ko eh. Nasulit natin yung araw na to. Nako, tignan nyo yung traffic oh. Solid yung traffic. Mali yata yung daan ko. Dapat doon ako sa right. Maiipit ako. Yun. Yun din pala. Wala din pala kung kwenta yung ginawa ko. Maganda sundan yung mga Grab driver eh. Ang bibilis nila sa mga singitan or sa traffic. Pwede na yun si Grab oh. Ayun oh, yun nyo yun ha. Bigla na lang mawawala to. Hindi malumanay siya magpatakbo. Hindi ka mukha ng ibang Grab driver, Grab rider. Grabe yung damba niya oh. So yun nga, pag nagsiset up kayo ng makina guys, kailangan i-consider nyo ang panggilid nyo. Kasi yung dati yung set sa panggilid, di pwede yan sa makina. Kasi may mga nag-inquire sa akin na magkano yung ganito, magkano daw yung set ng 63 or 183cc, 185, 232. Natataasan sila dun sa code ko. Ginagawa ko kasi yun para meron silang maitabi na para sa panggilid. Pag tinipid mo kasi yung karga, hindi ka rin mag-enjoy eh. Hindi lalabas yung totoong power niya, lalo na pag wala ang ECU. Tapos ayun nga, hindi pa maayos yung set ng panggilid mo, wala din kwenta. Nawawala, sabihin na natin, nawawala yung 20 to 30% ng power ng motor.
madadagdagan ng power syempre, pero sayang yung parang full potential niya kumbaga. Kaya kung nagtitipid kayo guys, huwag kayong magpakarga muna, kasi let's say nagtipid kayo, nasiraan kayo, gagastos na naman kayong malala. So ang resulta nun, parang mas malaki pa yung nagastos nyo. Tsaka pumili kayo ng mekaniko nyo na trusted talaga. Yun, hindi na lang siya puro sigaw, no? May ano na siya, lumabas na yung power ni Giulia. Tapos pag nagano pa to, pag lumapat pa yung set niya pang gilid, kasi bago lang eh, bagong palit, tapos pati yung belt niya bago din, naku, mas gaganda pa siguro yung takbo niya. So abangan nyo lang guys. And pasensya na, ngayon lang ako nakapag-upload. Maulan kasi, hindi ko malabas si Julie eh. I mean, pwede siya sa ulan, pero hassle eh. Mababasa yung camera ko. Lalo na, actually pwede naman to waterproof. Ang problema, meron akong adapter, so nawawala yung pagka-waterproof niya. Ayoko naman alisin yung adapter kasi maganda yung quality ng boses pag naka-adapter ako eh. Dito na tayo sa may left side, so tabi na tayo. Sana may tao na. Ako nalate eh, nalate ako 30 minutes. Naku, wala pa. Hindi, magstay na ako dito. Hintayin ko na sila. Maghintay na ako dito. Okay guys, teka lang ha. See you in a bit. So okay na ang meeting natin. Tapos na ang meeting sa AOP, tapos na lakad natin. Punta na tayo ng Mabalacat. So okay naman ang napagmitingan namin. Pinlansya lang yung gagawin, yung procedure, registration, lahat-lahat dito sa magaganap na event this coming Sunday. Talaga ako masasabi sa mga admins ng AOP, napaka-humble. Sabi ko nga sa kanila, hindi ako basta-basta sumasali sa mga grupo. Kasi minsan medyo medyo toxic, pero sa kanila wala akong nararamdaman na ganun eh. So more power ulit sa AOP. And kaya nga, nagpa-show tayo. Hindi dahil sa kumita, wala naman tayong kikitain, pero na lang syempre ako may bibili ng parts. Pero para umingay din ng pangalan ng AOP. Pero in such a short period of time, ang bilis lumaki ng grupo. Kaya ang daming gusto sumali sa kanila eh. So yung mga gusto sumali dito sa AOP guys, mag-PM lang kayo sa page or mag-abang kayo doon sa announcements nila, doon sa page nila. Pag may mga tambike, EV, punta lang kayo. Tapos ayun, mare-register na kayo doon sa master list. I mean, alam ko 3 beses ata na attendance bago bago maging official member. Pero I don't know, correct me if I'm wrong na lang. Napaka-chill ng vibes. Sindihan natin yung fan niya. Hindi gumenggeng si Du ngayon sa vlog ko ha. Sarap dumulo, gustong gusto pa niya.
Ayaw ko lang. Gusto kong pasyalan si Nelson eh. Pero daanan ko nga siya. Hindi lang siya nagre-reply. Ito yung tropa natin na laging pumipili ng motor ko. So from yung MXI ko to Aerox, siya yung pumili talaga. Tagal ko nang di nakikita eh. Ayun, sana guys hindi umulan sa Sunday, no? So mamonitor namin yung weather. Magsimula ang alas 4 kasi alas 5 yung event eh. Assembly alas 5. So pag 4 PM alam namin na feel namin na hindi uulan, tutuloy natin ang event. Pag umulan naman, then ika-cancel yung event, magiging tambike or EB muna siya. Kasi pangit naman, nagsishow ko umuulan, hassle eh. Magja-judge ka, basang-basa ka. Pwede pa kayang dumaan dito sa may sa perimeter. Maganda kasi yung daan dun eh. Kaso inaalala ko baka masita tayo dito sa tambutso ko. Mas maingay pa man din siya ngayon kaysa sa dati, since nung na-refiber siya. Nga pala guys, natanong ko na dati to eh, pero gusto ko lang itanong ulit.